Kabanata 661. Yung galit sa pagitan ni Barbara at Katrina ay walang kinalaman sa amin ni Riley, pero kinaladkad pa rin niya kami ni Riley. Wala namang sense kung gusto niya lang akong kausapin tungkol sa mga nangyari sa pagitan nila ni Katrina. Hindi, baka ayaw niyang kaladkarin si Riley. Sinama niya lang siya para lang matag ako dahil malapit ako kay Riley. Ibinunyag lang ni Barbara sa akin ang mga sikreto niya pagkatapos umalis ni Riley noong isang araw. Ibig sabihin ay ayaw niyang malaman ni Riley. Tumingin si Barbara saglit kay Maisie, saka ibinaba ang mga mata at tumawa. Alam kong matalino ka. Pagkatapos ay inamin niya, sa katunayan, gusto kong sugpuin si Katrina sa pamamagitan ni Mrs. Boucher, kaya sinadya kong maglabas ng chismis kay Mrs. Boucher at pumunta sa lugar ng auction dahil lang gusto kong kumpirmahin ito sa sarili kong mga mata. Kumalaw ang mga mata ni Maisie. Tinulungan mo ako sa pangyayaring iyon na may kaugnayan kay Mr. Ludwig, at sinadya mo rin ang tungkol sa inyo ni Katrina. Sa totoo lang, matagal mo nang alam na hindi ko matatanggihan ang pabor mo, kaya gusto mong tulungan kita. Napasandal si Barbara sa bintana na may kalmadong mukha. Naisip kong ang gawin ito pagkatapos kong malaman kung sino ka noong gabing iyon. I wanted to win you over. Hindi alam ni Jenny at Riley ang tungkol sa mga bagay na ito gaya ng sinabi ko lang sa iyo. Nagulat si Maisie. Bakit ako? Tumingin sa kanya si Barbara. Kasi ikaw lang ang makakatulong sa akin. Kilala ni Katrina si Jenny. Malalaman niya na ako ang nasa likod nito kung tutulungan ako ni Jenny. At si Riley, masyado siyang prangka at hindi rin mapagnilay-nilay. Wala siyang kakayahan para labanan si Katrina. Samantalang ako, walang paraan para gawin ko ito. Dahil lang sa kilala ni Jenny si Katrina, hindi na niya pinatawag si Jenny nang kusa kaming pumunta sa gem hunting event. Hindi kilala ni Katrina si Riley at ako. Kaya naman nagsisilbi kaming perpektong cover-up para kay Barbara. Pinago ni Barbara ang kanyang pangalan bago bumalik sa Slakova, kaya hindi siya makilala ni Katrina bilang si Barbara. Hindi raw niya kaya sa sarili niya, ibig sabihin ay nag-aalala siya na matuklasan ni Katrina ang kanyang pagkatao. Ano ang bagay na ikinatatakot ni Barbara na malaman ni Katrina kung sino siya? Napapikit si Maisie. May bagay na hawak si Katrina laban sa'yo. Ito ay hindi isang tanong ngunit isang paninindigan. Tumanggaw si Barbara at idinagdag, I have my concerns. Siya ay nagtataglay ng isang video na nag-record sa aking hindi sinasadyang pagpatay, at ang aking ama ay kailangang magbayad sa kanya ng malaking pera bawat buwan habang bina-blackmail niya siya gamit ang video. Kasalukuyang bumababa ang tatay ko sa pwesto niya habang ang tiyuhin ko ang papalit. Kaya kung gagawa ako ng move kay Katrina sa panahong ito ng transition, base sa kanyang personality, siguradong gag-antay siya sa akin at kakalad ka rin ako pababa kasama niya dahil sa desperasyon. Maliban na lang kung makukuha ko ang video na iyon, sa ngayon wala akong magagawa. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ng sumilay sa kanyang mga mata. Hindi sa ayaw niyang maghayganti mula nang bumalik sa Slakova, ngunit wala siyang magawa tungkol kay Katrina. Iyon ang dahilan kung bakit maaari lamang niyang bantayan siya mula sa mga anino at kumilos ng maingat. Siya ang anak ng mga Chase. Ang mga Chase ay tiyak na masasangkot sa kaguluhang ito sa sandaling siya ay gumawa ng maling hakbang, kahit na napatay niya lamang ang taong iyon sa pagtatanggol sa sarili noon. Ang Chase ay nasa politika ng maraming taon at nakasakit ng damdamin ng maraming tao. Magtatapos na ang mga Chase kung ang bagay na ito ay gagamitin at palalakihin ng mga sumasalungat sa Chase. Seryosong tumingin sa kanya si Barbara, tatandaan ko itong pabor sa buong buhay ko kung tutulungan mo ako. Gagawin din ng Chase ang anumang bagay sa aming mga kakayahan upang mabayaran ang iyong kabaitan kung makakatagpo ka ng anumang problema sa hinaharap. Gayunpaman, kung talagang naniniwala ka na wala kang magagawa, aalis ako at uuwi ngayon, iisipin ko na maling tao ang nilapitan ko para humingi ng tulong. Tumingin si Maisie sa bintana at dahan-daang tumugon pagkaraan ng ilang sandali, maaari kitang tulungan, ngunit kailangan ko ng panahon. Pagdating niya sa mansion ng Goldman, nagpadala si Maisie ng mensahe kay Nolan na nagsasabing nakalabas na siya sa ospital. Ibinaba niya ang cellphone at pumasok sa banyo para maligo. Hindi niya nakitang tumugon ni Nolan kahit na nakabas na siya sa shower, marahil dahil abala ito. Kabanata 662. Sa hindi inaasahan. Bigla siyang tinawagan ni Quincy at tinanong kung pumunta si Nolan sa ospital para bisitahin siya. Nagtaka si Maisie ng ilang segundo at sumagot, hindi ko pa siya nakikita ngayon, at nakalabas na ako sa ospital. Anong problema? Saglit na nag-alinlangan si Quincy.
Si Mr. Goldman ay tumingin sa kung ano ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan ng biglaan kanina, at siya ay lumabas mula noon. Hindi pa siya bumabalik sa kumpanya. Nakatayo si Maisie sa may bintana, bahagyang nakasimangot. Inimbestigahan ni Nolan ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Oo, patungkol sa aksidente, hindi ko alam kung may naalala si Mr. Goldman at iyon ang dahilan kung bakit tiningnan niya ang aksidente 3 taon na ang nakakaraan. Isang buong hapon na siyang wala sa Black Gold. Kaya akala ko kasama mo siya ngayon. Matagal na nanahimik si Maisie nang hindi umimik. Ilang beses tinawagan ni Maisie si Nolan, ngunit walang sumasagot. Hindi siya bumalik kahit gabi na. Nagpadala rin si Quincy ng mga tao sa mga lugar na karaniwang pinupuntahan ni Nolan para hanapin siya, ngunit hindi nila siya nakita doon. Nakaupo si Maisie sa sasakyan, hawak ang kanyang cellphone ng mahigpit sa kanyang kamay at nakatitig sa mga naglalakad sa kalye sa dapit hapon. Hindi niya maiwasang sumimangot. Hindi pa naibabalik ni Nolan ang kanyang alaala, kaya wala na siya sa lugar na alam ko. Pero saan pa siya pupunta? May naisip si Maisie, nagpadala ng mensahe kay Riley, at nakuha ang numero ng telepono ni Helios mula sa kanya. Katatapos lang mag-film ni Helios kasama ang crew, at nakaupo siya sa isang malaking lounge habang hinubad ng staff ang kanyang peluka para sa kanya. Biglang tumunog ang cellphone niya sa mesa, at ito ay isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Kinuha ng assistant niya ang phone niya at iniabot sa kanya. Mr. Boucher, sayuta. Ang numero ng telepono ni Helios ay karaniwang kilala lamang ng mga kakilala. Kahit na ang mga direktor ng kanyang mga pelikula o iba pang staff na may kinalaman sa trabaho, tatawagan lang nila ang kanyang assistant. Walang pagdadalawang isip na sinagot ni Helios ang tawag, at tila nahulaan niya kung sino iyon nang biglang nanggaling ang boses ng kabilang banda sa kabilang dulo ng tawag. I didn't expect that it would be you calling me, Miss Vanderbilt. Napangiti si Maisie. Mr. Boucher, hindi ako mangangahas na abalahin ka sa trabaho kung hindi tungkol sa isang bagay na apurahan. Naalala ko na minsan mong sinabi sa akin na pamilyar ka kay Nolan. Tumayo si Helios mula sa kanyang upuan at inilagay ang kanyang telepono sa kabilang kamay habang hinuhubad ng staff ang kanyang robe. Anong meron? Hindi na nag-atubili si Maisie. Alam mo ba kung saan pupunta ang isang 17 anyos na si Nolan kapag gusto niyang mapag-isa? Ang mga ulap na nakasabit sa itaas ng abot tanaw ay kumupas habang ang isang pahiwatig ng gintong amber ay naiwan sa paglubog ng araw, na namamatay sa kalangitan na maliwanag na kulay kahel, ngunit unti-unting humihina sa parehong oras. Nagsimulang lumiwanag ang mga neon na ilaw sa mga lansangan, na sinasalubong ang kalangitan sa gabi. Unti-unting lumiwanag ang parola habang walang tigil na humahampas ang mga puting alon sa bahura. Sa hindi kalayuan, ang mga skyscraper na pinalamutian ng mataong mga ilaw ay ginawa ng kalangitan sa gabi. Si Nolan ay nakaupong mag-isa sa isang bangko malapit sa parola, at ang mga ilaw sa kalye ay kumikinang sa kanyang figure, na ginagawang malamig at malungkot ang kanyang silweta. Dahan-daang lumapit sa kanya si Maisie at tumabi sa bench. Napatigil si Nolan sa kanyang ginagawa saglit na itinaas ang kanyang ulo para tignan siya habang dahan-daang inilabas ang kanyang relo at sumulyap dito. Dito ka na nakaupo simula kaninang hapon. Your patience is really off the charts. Ang maikli at itim na buhok ni Nolan ay ginulo ng simoy ng dagat, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay mukhang mas malinaw kapag sila ay laban sa liwanag, na ginagawang imposibleng makilala ang mga emosyon na lumalabas sa kanyang mukha sa pamamagitan ng kanyang ekspresyon. Paus ang boses niya, Z, pumunta ka ba para iuwi ako? She crossed her arms at ngumiti. Isa ka ng hustong gulang, at kailangan mo pa ako para iuwi ka. Ngumisi siya. Oo. Iniunat ni Maisie ang kanyang kamay habang tinutokso siya. Anak, ibigay mo sa akin ang iyong kamay para may hatid na kita sa bahay. Hinawakan ni Nolan ang kanyang kamay ngunit hindi siya tumayo, at hindi niya ito mabuhat mula sa upuan. Pagtingin niya sa ngiti niya na unti-unting nawala, ngumisi siya. Ang aking mga binti ay namanhid. Pangulong si Maisie, para kang prinsesa. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa gilid niya. Gusto siyang tulungang makatayo, ngunit hinatak siya nito ng marahan, at nahulog siya sa hita nito. Kabanata 663. Matapos harapin ang basa at mahalumigmig na simoy ng dagat, hindi na kasing init ng dati ang katawan ni Nolan, at maging ang kanyang kutis ay tila malamig. Ipinulupot ni Nolan ang kanyang mga braso sa kanyang katawan, idiniin siya sa kanyang dibdib, at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat. Si, mahal mo ba ako?
Nagulat si Maisie, saka hinawakan ng malamig at nagyayelong pisngi gamit ang kanyang mga palad at tinitigan siya. Bakit mo naman natanong bigla yan? Hinawakan niya ang kamay niya at masuyong tinitigan siya. Gusto kong marinig ito mula sa iyo. Humalaklak si Maisie habang nanliit ang mga mata sa dalawang kurbadong linya. Pagkatapos ay lumapit siya sa labi nito at marahang hinalikan iyon. Nasiyahan ka ba sa sagot ko? Kinurot ni Nolan ang kanyang baba gamit ang kanyang mga daliri, at ang malakas na aura ay bumalat sa kanyang buong katawan, lalo na sa kanyang mga labi. Hinalikan siya nito ng malalim na ikinabighani niya. Lumipas ang ilang minuto nang tuluyan na niya itong binitawan. Ang mga emosyon sa kanyang mga mata ay umaalon sa ilalim ng layer ng fog na nagpalabo sa kanyang tingin, na nagmukhang mas misteryoso at kaakit-akit. Pinuhat siya ni Nolan at kinurba ang gilid ng labi. Umuwi na tayo. Nolan Goldman, hindi ba sinabi mo na ang iyong mga binti ay manhid? Kumunat ang noo ni Maisie at mahinang ngumuso. Sinungaling ka. Hinalikan siya ni Nolan sa noo. Nakabawi na sila ng mahalikan kita. Pagbalik sa sasakyan, tinakpan ni Maisie ang malamig na mga kamay ni Nolan at bamulong sa mahinang boses. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin ito. Iniwan mo ang lahat ng seryosong bagay sa buong araw at pumunta dito para sa iyong personal na dosis ng bitaminang dagat. Hindi mo ba alam na ang mga hindi masyadong nakakakilala sa iyo ay mag-aalala hanggang mamatay? Tumingin si Nolan sa kanya at nagbigay ng mainit na ngiti. Paano ako magiging handa na iwan ang aking asawa at mga anak? Hindi umimik si Maisie at tahimik lang na nakatikip ang mga kamay habang si Nolan ay nakayakap sa kanya at inakbayan siya. Pasensya na, Zay. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa iyo tungkol sa aksidente. Ako yata ang nagdala niyan sa'yo. Gusto kong maalala ang lahat pero natatakot din akong maalala ang lahat. Huminto muna siya bago dahan-daang idinagdag, kung ako talaga ang taong nanakit sa iyo, paano ako makakabawi? Anong gagawin ko? Natigilan si Maisie nang maramdaman niyang nanginginig ang kamay ni Nolan na nakayakap sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo pagkatapos ng isang makabuluhang panahon. Hayaan mo akong magkwento sa iyo. Ang tanga na binanggit niya sa kwento ay talagang hindi kasing jerk gaya ng inaakala niya. Kahit na siya ay palaging nagseselos at sa halip ay hindi makatwiran, siya ay isang retard lamang na naninirahan sa likod ng isang makapal at hindi masisira na baluti. Kapag siya ay nasa panganib, ang hanggal na iyon ay palaging ipagwawalang bahala ang kanyang sariling kapakanan upang iligtas siya, kahit na alam niyang ito ay isang bitag. Gayunpaman, hindi siya huwad sa apoy at mula sa metal. Siya ay mahina gaya ng ibang tao at maaaring masugatan. Hinarang ng tandang iyon ang isang bala at muntik nang mamatay para sa kanya 3 taon na ang nakakaraan, at nahawa siya ng virus dahil sa pangyayaring iyon. Dahil sa impeksyon, napilitan siyang itaboy siya, kaya't nagkaroon ng diborsyo. 3 taon na siyang umalis ng bansa at hindi siya kinasusuklaman. Kinasusuklaman lang niya ang kanyang sarili dahil naisangkot niya ang kanyang ama, si Cherry, at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak sa pangyayaring iyon. Nag-aatubili siyang umalis, iniisip na makakalimutan niya ang nakaraan nila at magsimulang muli hanggat hindi niya alam ang tungkol dito, ngunit umaasa pa rin siya na lalapitin. Siya nito. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang hanggal ay may sakit sa lahat ng oras na ito, at ang kanyang kalagayan ay lumalala sa paglipas ng mga araw. Pagkatapos magsamang muli sa Stoslow, walang kahihiyang guguluhin siyang muli ng tanggang iyon. Siya ay sabay-sabay nagalit, natutuwa, at walang magawa, at susulitin niya ang kanyang mga pagkakataon kahit na ang ibig sabihin nito ay makakasama lamang niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Marahan na tumawa si Nolan, hinihimas ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo. So am I such a jerk? Ibinaon ni Maisie ang sarili sa kanyang dibdib. Oo, ngayong alam mo na, pakakawalan mo ba ulit ako? Tinapik niya ang mga daliri niya sa tumitibok nitong puso. Hindi na ako babalik kung hahayaan mo ulit ako. Hinalikan siya ni Nolan sa noo at saad pagkaraan ng mahabang panahon. Hindi na kita pakakawalan, kahit kailan sa buhay na ito. Gabi na nang bumalik sila sa mansyon ng Goldman. Si Nicholas, na nakaupo sa sopa, ang unang nakakuha ng atensyon nila pagkapasok nila sa pinto. Kabanata 664. May sinabi si Quincy sa tabi ni Nicholas, at medyo gamaan ang pakiramdam niya nang makita niya si Nolan. Mr. Goldman, ikaw, sa wakas nakabalik ka na. Gumuso si Nicholas, hindi na siya 3-year-old boy. Inaasahan mo bang maliligaw siya? Napayuko si Maisie at hindi napigil ang tumawa. Pagkatapos ay lumapit siya kay Nicholas. Dad, okay lang si Knowles.
Kaya huwag ka nang mag-alala. Sinaman ng tingin ni Nicholas si Nolan. May narinig siya mula kay Quincy at same time na iminungkahi kay Maisie. Plano mo bang sabihin sa kanya ang nangyari sa kanya 3 taon na ang nakakaraan? Napangiti si Maisie. Nasabi ko na sa kanya ang lahat. Natigilan si Nicholas sa 1 segundo, pagkatapos ay tumingin kay Nolan at walang sinabi. Huminto si Nolan sa tabi ni Maisie. Dad, kahit anong mangyari sa amin ni Zay 3 taon na ang nakakaraan, haharapin ko ito kasama siya. Natahimik sandali si Nicholas bago tumayo. Dahil napagpasyahan mong harapin ito ng direkta, hindi ko na kailangang mag-alala na mahihirapan ka na sa mga bagay na iyon. Oras na para isa publiko ito. Kahit na hindi pa naibalik ang kanyang alaala, hindi ito magiging problema hanggat kaya niya. Hindi na nababahala si Nolan sa lahat ng mga pangyayari pagkatapos ng gabing iyon. Nagkusa pa siyang ibunyag sa media ang inside story ng hiwalayan nila ni Maisie na naganap 3 taon na ang nakararaan. Pagkatapos ay nag-post siya ng bagong update sa Twitter. #ako ay may utang pa sa iyo ng kasal at Maisie Vanderbilt #. Ni-retweet din ni Maisie ang kanyang Twitter post at nagkomento. #hindi sapat ang isa ngayon. Gusto ko ng 10 at Nolan Goldman #the netizens were all excited. Nabalitaan na ang asawa ni Mr. Goldman ay namatay sa isang aksidente 3 taon na ang nakakaraan. Kaya kung ito ang kaso, nabuhay ba siya mula sa mga patay upang ipakita ang kanyang pagmamahal kay Mr. Goldman? Hindi banggitin kung gaano kapansin-pansin ang kanilang mga tweet. Nilike at ne-retweet ng official Twitter account ng Soul Jewelry ang reply ni Maisie sa tweet ni Nolan. Nagbigay din ito ng anunsyo tungkol sa pinakabagong update ng kumpanya. #may utang pa rin kami ng paliwanag sa inyong lahat at narito, si Alice ang bagong robe na ginamit ng designer na si Zora para itanghal ang kanyang low-key comeback. Ganyan ka-confident si Zora. Naresolba ng pagkilos na ito ang mga chismis na kumakalat sa internet na sinasabing na-plagiarize ni Alice ang mga disenyo ni Zora. Paano masasabi ng isa na ito ay plagiarism? Hindi ba ito ay isang sitwasyon lamang kung saan nagpa siya ang isang malaking tao na bumalik gamit ang isang mas bago at mas cute na pangalan sa entablado? Isang grupo ng masiglang netizens ang nagbiro sa internet. #ito ay nakakahiya. #nasample ba ako? #namula ako bigla. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Umupo si Maisie sa opisina at nag-scroll sa kanyang Twitter account. Plano niyang ipahayag ang kanyang relasyon kay Nolan ng hakbang-hakbang kapag ang oras ay tama, ngunit tila ang lahat ay talagang nalutas na ngayon. Isang babaeng empleyado ang lumitaw sa pintuan na may dalang ilang mga dokumento. Kumatok siya sa pinto bago naglakad papasok. Miss Vanderbilt, ito ang listahan ng mga customer na nag-order ng ating alahas noong 1 linggo. Mangyaring tingnan. Kinuha ni Maisie ang mga dokumento sa kanyang kamay at binuklat ang mga iyon. Agad na napako ang kanyang mga mata sa isang pangalan na lumabas sa ibabang hilera ng listahan, at ang pangalan ng customer ay Katrina Zalensky. Anong pagkakataon? Tinaas niya ang ulo niya. Maaari ka nang bumalik sa iyong workstation, salamat. Pagkaalis ng babaeng empleyado, muling tiningnan ni Maisie ang pangalang, Katrina Zalensky, na malinaw na nakasulat sa listahan, at hindi maiwasang mapapikit. Yung in-order ni Katrina is a pair of couple rings. Baka naman pinaplano niyang hikayatin si Eugene na bigyan siya ng titulo at pagkakakilanlan sa lalong madaling panahon. Tutal, ang matalik na relasyon nila ni Eugene ay nagkataon na inilantad ni Barbara noong nakaraang linggo, kaya dapat nasabik siya para himukin si Eugene na bigyan siya ng opisyal na titulo. Hiniling ni Maisie sa receptionist na ilipat ang appointment ni Katrina sa hapon, at talagang nagpakita si Katrina sa Soul Jewelry ng tanghali. Nakasuot siya ng kaakit-akit tulad noong isang araw. Gayunpaman, nakasuot siya ng maskara noong araw na iyon, kaya hindi na nasal-ayan ni Maisie ang kanyang mukha. Kung titingnan ngayon, siya talaga ang tipo ng babae na mas gusto ng mga lalaki. Ang legal na asawa ni Eugene, si Samantha, ay may banayad na ugali at hindi gaanong kapansin-pansin at kumpiyansa na hitsura. Sa kabilang banda, ang mga tampok ng mukha ni Katrina ay mukhang sobrang kahanga-hanga, bahagyang flamboyant, at siya ay mukhang isang taong magiging mabagsik sa isang pitik ng daliri at magsisimulang kumilos ng hindi makatwiran ng hindi inaasahan. Gayunpaman, siya ang tipo na mas kawili-wili para sa mga lalaki. Kabanata 665. Napangiti si Maisie nang makalapit si Katrina. Miss Zalensky, hello, ako si Alice, ang designer ng Soul Jewelry. Pinuklat niya ang libro pagkatapos magpakilala.
Nakikita ko na narito ka para i-customize ang isang pares ng couple rings. Nagkataon lang na kailangan kong magdisenyo ng isang pares ng singsing, kaya hiniling ko sa kanila na unahin ang iyong appointment. May kailangan ka bang gawin sa ngayon? Napatingin si Katrina sa kanya. Ayos lang. May oras ako. Natutuwa akong marinig iyon. Napatigilid si Maisie. Sumama ka sa akin. Pagkatapos maglakad papunta sa VIP reception room, pinaupo muna ni Maisie si Katrina, pumunta sa gilid para maghanap ng mga sample, at nagtanong, mayroon ka bang partikular na disenyo na nasa isip mo, at ito ba ay singsing sa kasal o singsing ng mag-asawa? Itinabi ni Katrina ang kanyang handbag at mahinahong sumagot ng, wedding ring. I see. Kumalaw ang mga mata ni Maisie. Kumuha siya ng sample drawing, naglakad papunta sa table, umupo, at inilagay ang mga disenyo sa harap niya. Ito ang lahat ng mga disenyo ng singsing sa kasal na mayroon kami, at bawat isa sa mga sketch na ito ay may sariling kahulugan. Kaya kahit anong pares ang gusto mo, kaya kong gawin ang mga ito para sa iyo. Kinuha ni Katrina ang mga template at tiningnan ang mga ito sa mahabang panahon, ngunit mukhang hindi siya nasisiyahan sa lahat. Pagkatapos ay ibinaba niya ang mga ito. Sigurado ka bang magagawa mo ang anumang disenyo na gusto ko? Tumanggaw si Maisie. Siyempre, mabuti. Kinuha ni Katrina ang isang larawan mula sa kanyang handbag out of the blue. Gusto kong mag-order ng isang pares ng singsing na may parehong estilo. Bahagyang natarante si Maisie at tiningnan ang singsing sa larawan. Ito ang pinakaunang disenyo ng isang singsing na brilyante na may market value na hindi bababa sa $1,500,000. Maaaring gayahin ito ng sino mang maaaring magdisenyo ng alahas, ngunit hiniling ni Katrina sa kanya na gumawa ng isang singsing na diamante na eksaktong kapareho ng ipinakita sa larawan. Kaya naman, natarante si Maisie. Miss Zalensky, kung ito ang hinahanap mo, pinapahirapan mo ako. Napatingin si Katrina sa kanya. Sinasabi mo bang hindi mo kaya? Magalang na sagot ni Maisie. Hindi naman sa hindi ko kayang i-manufacture. Ang singsing na ito ay ang pinakaunang disenyo ng lahat ng mga singsing na diamante na ginawa ng ibang mga designer, at ito ay itinuturing na isang anti-gang singsing na diamante. Kung gagawa ako ng eksaktong kaparehong singsing para sa iyo, maaari lamang itong ituring na isang imitasyon. Wala na itong halaga. Inilagay ni Maisie ang litrato sa harap ni Katrina bago ito makapagsalita. Miss Zalensky, gumagawa lang ako ng mga customized na order, hindi ginagaya ang craftsmanship ng ibang designer. Nang makita ang kanyang determinasyon, napakagatlabi si Katrina. Wala akong pakialam kung ito ay isang tunay na produkto o isang imitasyon. Maari pa kitang bayaran ng extra. Hindi mahalaga kung gaano kalaking pera ang balak mong hilingin. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Maisie habang maingat na sinusuri ang ekspresyon ni Katrina. Nais niyang mag-order para sa isang pares ng mga singsing na eksaktong kapareho ng antique diamond ring na ito. Mukhang itong antique diamond ring ang wedding ring na suot ni Eugene ngayon, di ba? Napunta siya sa Seoul, hindi dahil sa aming reputasyon o katanyagan, ngunit dahil ang Boucher ay may napakaraming koneksyon sa iba pang mga kilalang kumpanya ng alahas. Lalo na si Helios, isa siyang artista na nag-endorse ng maraming alahas. Kung dadalhin niya ang singsing na ito sa mga kumpanyang iyon at hilingin sa kanila na gumawa ng imitasyon, ang singsing sa larawan ay madaling makikilala bilang singsing sa kasal ni Eugene, na magpapakita ng kanyang pagkakakilanlan. Alam ni Katrina na ang Soul Jewelry ay isang bagong kumpanya at walang kinalaman sa Boucher sa ngayon. Dahil dito, nagkusa siyang gumawa ng appointment sa kumpanyang ito. Hindi siya inilantad ni Maisie. Mukhang gusto niyang gumamit ng imitasyon para makuha ang kanyang titulo bilang Mrs. Boucher at pilitin si Eugene na diborsyuhin ang kanyang legal na asawa at pagkatapos ay pakasalan siya. May naisip si Maisie at ngumisi. Okay, since you don't mind if it is an imitation, I'll manufacture it. At saka, hindi mo kailangan na magbayad ng dagdag para dyan, Miss Zalensky. Pagkasabi noon, binawi ni Maisie ang litrato. Ang mga singsing ay tinatayang makukompleto sa loob ng 5 araw. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay iwan sa amin ang address ng iyong tirahan, at ang mga singsing ay ihahatid sa iyong pinto ng libre pagdating ng panahon. Kabanata 666. Iniwan ni Katrina ang address at umalis sa Seoul. Itinago ni Maisie ang address. Kanina pa siya naghahanap ng paraan para mapalapit kay Katrina, pero si Katrina na ang lumapit sa kanya. Mayroon siyang isang video na maaaring magamit upang i-blackmail si Barbara. Dahil pumayag siyang tulungan si Barbara, magiging maayos na ang lahat kapag nakuha na niya ang computer ni Katrina.
Kung magagawa nila ang singsing, ito na ang pinakamagandang oras. Pumalik si Katrina sa Stanford Manor. Sinabi ng kasambahay na tumawag lamang si Eugene at nakipag-usap tungkol sa mga taong naglantad sa kanyang pagkatao, na humihiling sa kanya na huwag mag-alala. Pagkarinig nun ay bumaba ang mukha ni Katrina. Mula nang mangyari ang insidente, hindi na nagpakita si Eugene o tumawag man lang sa kanya. Paanong hindi siya mag-aalala? Sa pag-iisip niya ay mas lalo siyang nag-aalala. 5 taon na niyang kasama si Eugene at isa lang siyang mistress kaya ang tanging pinagkukunan niya ng kita ay ang pera mula sa mga chase. Hindi niya hahayaang magulo siya nito. Kinugol ni Maisie ang buong hapon sa pagpili ng pinakamahusay na mga materyales. Kahit na kaya niyang gumawa ng eksaktong replika, kailangan niyang maglagay ng maraming pagsisikap dito. May dahan-daang lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Natigilan si Maisie bago makarating sa kanya ang pamilyar na amoy. Nolan. Oo. Lumingon siya para tingnan siya. Paano mo nalaman na ako yon? Naaliw siya. Sino pa ba ang magiging matapang na gawin ito sa aking opisina? Nakangiting idiniin ni Nolan ang kanyang mga labi sa kanyang leeg at mata ko na inaamoy ang amoy ng kanyang pabango. Sabi mo gusto mo ng 10 kasal. Tumigil si Maisie, lumingon, at tumingin sa kanyang magiliw at nakangiting mga mata. Pumunta ka para makita ako para dito. 10 kasal, isa bawat taon sa loob ng 10 taon. Ano sa tingin mo? Hinawakan ni Nolan ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang maselang mga daliri. Nawawalan din ba tayo ng isang pares ng singsing? Lumipat ang kanyang paningin sa mesa, gumagawa ka ba ng mga singsing? Oo, humiling ang customer ng eksaktong replika. Hindi naman itinago ni Maisie. Tumingon siya, tumingin kay Nolan, na tuwang-tuwa, at ngumiti. Bakit hindi ko i-disenyo ang sa atin? Tinitigan siya ni Nolan, hindi masaya. Tumayo si Maisie para halikan ang mga labi nito at ngumiti. I should take my time with our ring designs. Hindi naman kailangang madaliin, di ba? Hindi na kayanan ni Nolan ang panunukso at binitawan siya, ngunit agad na lumapit ulit si Maisie. Bakit ka nagagalit? Umiwas siya ng tingin. Hindi ka natatakot na may mangyari sa iyong workstation. Hindi niya makayanan ang panunukso ng asawa. Napagtanto ni Maisie na ang lalaki ay naging mas kaibig-ibig pagkatapos mawala ang kanyang mga alaala. Hindi niya napigil ang ilagay ang kamay sa pisngi nito. Nolan, napagtanto ko na mas maganda talaga na nawala ang iyong mga alaala. May sasabihin sana si Nolan, ngunit may isang empleyadong biglang sumulpat sa pintuan. Miss Vanderbilt, may nakita ang empleyado at napako sa kinatatayuan niya, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Agad na tinulak ni Maisie si Nolan at tumahimik, yes, tumingin ang empleyadong iyon kay Nolan at sumagot, narito si Mr. Boucher para makita ka. Bumagsak ang mukha ni Nolan nang marinig na nandito si Helios para makita si Maisie. Sinabi niya bago makasagot si Maisie, paalisan mo siya. Hinailan ni Maisie ang braso niya at hininaan ang boses sa nakakaaliw na tono. Nolan, itigil mo na yan. Kabanata 667. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may sumulpat sa pinto. Nang makita ni Helios si Nolan doon, mukhang hindi siya nagulat. Ang pagkakataon nga naman, nag-cross arm si Nolan at tumingin sa kanya. Naresolve ko na ang issue sa mga Hannigan, pero umaaligid ka pa rin sa asawa ko. Ang issue sa mga Hannigan. Napatingin si Maisie sa kanila. Pinigyan ba ni Nolan ng pressure ang mga Hannigan dahil kay Helios? Huminto si Helios sa harap ni Nolan. Siya lang marahil ang tanging tao na maihahambing sa hitsura, katayuan, at disposisyon ni Nolan sa Baseburg. Gumisi siya. Nandito ako para makita si Miss Vanderbilt tungkol sa sarili kong mga isyo. Ang selos mo ang issue mo. Hindi sila magkarelasyon. Huminga ng malalim si Nolan, matigas ang kanyang ekspresyon. Mr. Boucher, ikaw ay... Nolan, itinulak ni Maisie si Nolan sa likod niya, mukhang seryoso at walang magawa, magpakabait ka. Natahimik si Nolan. Lumingon si Maisie at tumingin kay Helios. Mr. Boucher, paano kita matutulungan? Tumingin si Helios kay Nolan, pagkatapos ay tinanong si Maisie, andoon ka ba sa araw ng gem hunting event? Hindi naman itinanggi ni Maisie. Oo, huminto siya at nag-isip ng kung ano, tungkol ba ito sa tiyuhin mo? Tumanggaw si Helios, alam kong hindi ikaw o si Riley, pero maghihiwalay ang tito at tita ko dahil sa pangyayari na iyon. Iniimbestigahan niya kung sino ang nagbulgar sa kanya, kaya pumunta ako para sabihin sa iyo na mag-ingat ka. Bago pa makasagot si Maisie, inakbayan siya ni Nolan para protektahan siya. Bakit?
May gagawin ka ba sa asawa ko? Nagtaas ng kilay si Helios. Hindi ang mga Boucher, ngunit hindi ko masasabi ang parehong para sa iba. Napangisi si Nolan. Walang makakalapit sa kanya. Ngumiti si Helios. Dapat kang magsalita kapag nakuha mo na ang iyong memorya. Napuno ng apoy ang mga mata ng dalawang lalaki. Naririnig ni Maisie ang pagitan ng mga linya, kaya kalmado siyang pumikit. Nag-iimbestiga ang tiyuhin mo, pero ayaw niyang kumilos at hahayaan ang ibang tao ang gumawa nito, tama ba? Sumang-ayon si Helios sa kanyang pananahimik. Pagkaraan ng mahabang sandali, nagtanong si Maisie, ayaw ng tiyuhin mo ng diborsyo. Huminto si Helios, saka bamhantong hininga. Ayaw niya. Naiintindihan ko kung gayon. Pumunta si Maisie sa kanyang mesa at kumuha ng litrato. Ito ba ang singsing na suot ng tiyuhin mo? Napapikit si Helios. Paano mo nakuha ang larawang ito? Binigay sa akin ni Katrina. Nagtaas ng kilay si Maisie. Pumunta siya sa akin kaninang hapon at humiling ng kaparehong disenyo ng singsing ng iyong tiyuhin. Ang iyong tiyuhin ay hindi sumasang-ayon sa diborsyo, ngunit siya ay nagmamadali upang makabalik sa landas. Kapag nalaman ng tiyuhin mo kung sino ang nagbulgar sa kanya, wala siyang magagawa. Pero hahayaan niyang kumilos si Katrina, at kung may mangyari sa kanya, may dahilan ang tiyuhin mo para paalisan siya. Mukhang nabigla si Helios. Maisie could make this speculation base sa naging reaksyon ni Eugene noong isang araw at kung gaano kabalisa si Katrina ngayon. Si Eugene ay isang Boucher. Kung talagang gusto niyang pakasalan si Katrina, hindi sana siya nagtagal ng 5 taon at itinatago ito. Si Katrina ay sincere, ngunit hindi siya ginagamit ni Eugene para sa kaginhawaan. Kaya, isa lang siyang babaeng iniingatan niya para magsaya. Hindi mahalaga kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa, ang hindi pagpayag sa diborsyo ay bahagi ng kanyang mga prinsipyo. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang lalaki ay nagpakasal sa isang taong hindi niya mahal, maaari niyang panatilihin ito sa bahay, at hindi ito makakaapekto sa kanya mula sa anumang bagay. Kabanata 668. O baka naman, may pagmamahal pa rin si Eugene sa asawa. Sila lang ang nakakaalam kung ano ang totoo. At dahil humiling ng hiwalayan si Samantha dahil sa eskandalo na iyon, hindi na inintindi ni Eugene ang ibang babae dahil hindi na niya ito pakakasalan, simula pa lang. Ang pag-alam ay sandali lamang. Kung nalaman nilang si Barbara iyon at may video si Katrina na maaaring gamitin para i-blackmail siya, nanganganib si Barbara. Kumunat ang noo ni Helios. Kilala mo ba kung sino ang nagbulgar sa kanya? I'm sorry, pero hindi ko masasabi sa'yo. Bumaba ang tingin ni Maisie. Kahit na ito ay isang nakakalito na sitwasyon, hindi niya binalak na ibenta si Barbara. Hindi ko gusto na may utang na loob sa isang tao, at pumayag na akong tulungan siya. Natahimik saglit si Helios, saka siyang ngumiti. Alam ko na kung sino siya ngayon. Natigilan si Maisie, ngunit bago pa siya makapagtanong, sinuot niya ang kanyang salaming pang-araw, tumingin kay Nolan, at sadyang ngumiti kay Maisie. Huwag kang mag-alala, kung hindi ka kayang protektahan ng 17 anyos na si Nolan, maaari kang lumapit sa akin. Pumagsak ang mukha ni Nolan, ngunit nakita ito ni Helios at lalo siyang natuwa. Walang magawang inilagay ni Maisie ang kanyang kamay sa kanyang noo. Ito ay halatang sinusubukan ni Helios na galitin si Nolan. Hindi siya matrigger ng ganoon kadali kung hindi siya nawala ng alaala. Pagkaalis ni Helios, naramdaman ni Maisie ang malamig at maitim na aura na lumabas sa lalaking nasa likod niya. Lumingon siya para harapin si Nolan, selos, ang nakasulat sa buong gwapo ngunit madilim niyang mukha. Tumingkayad si Maisie, hinalikan ang sulok ng kanyang mga labi, at hinawakan ang kanyang mga kilay. Galit ka na naman. Tumalikod si Nolan. Oo. Huminto siya, saka nagpaliwanag, galit ako sa sarili ko. Natigilan si Maisie. Hinawakan ni Nolan ang kanyang palad. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang likuran ay naging dahilan upang ang kanyang kagwapuhan ay lumabo sa sumikat na liwanag. Seryoso ang hitsura niya, alam kong hindi ako ang pinaka-maaasahang tao pagkatapos mawala ang aking memorya, ngunit hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Napagtanto ni Maisie na nag-aalala siya tungkol doon at walang magawang ngumiti habang hinihimas ang tuktok ng kanyang ulo. Sino ang nagsabi na hindi ka maaasahan? Napatingin si Nolan sa kanya. Lumapit si Maisie at tumingkayad upang magsalita sa kanyang tainga. Hindi ba sa iyo umaasa ang katawan at kaluluwa ko? Napabuntong hininga si Nolan, ngumiti, at niyakap siya. Sinasadya mong gawin ito. Pagkatapos noon ay ibinaba niya ang ulo para halikan ang mga labi nito. Pinuhat siya nito sa mesa, hinayla pababa ang kanyang kurbata,
at mapusok siyang tinitigan. Gusto kitang palayain, pero hindi na. Niyakap ni Maisie ang kanyang leeg at gumanti, nakasandal. Mayroon siyang malalim na koneksyon sa kanya. Iniwan ni Nolan ang soul. Tiningnan siya ni Quincy, na naghintay sa kotse nitong nakaraang oras, sa pamamagitan ng rearview mirror. Mukhang masaya ang lalaking bumalik sa sasakyan na may hindi maitagong ngiti. Alam na alam ni Quincy ang nangyari ngunit hindi ito nagsalita. Inayos ni Nolan ang kanyang kurbata at sinabing, tingnan mo ang babaeng mayroon si Eugene. Nagulat si Quincy. Nakikisali ka sa mga bagay ng Boucher. Tumingin si Nolan sa labas ng bintana. Nasangkot ang asawa ko. Para mag-ingat, alamin natin ang higit patungkol sa kanya. Sa Black Gold, naglakad si Quincy palapit kay Nolan, dala ang mga dokumento at iniabot sa kanya. Ito lang ang mayroon tayo kay Katrina Zalensky. Sinilip ni Nolan ang impormasyon habang dahan-daang ang sinabi ni Quincy, kamag-anak si Katrina ng Chase. Siya ang iligal na anak ni na Michael Chase at Emily Zalensky. Hindi makapagbuntis ang asawa ni Mr. Chase bago ito, kaya nasangkot si Mr. Chase kay Miss Zalensky. Gayunpaman, pagkatapos manganak ng isang anak na babae ang kanyang asawa, bumalik si Mr. Chase sa kanyang pamilya. Kabanata 669. Kumunat ang noo ni Nolan. Alam ba ni Eugene Boucher na kamag-anak siya ng Chase? Tumanggaw si Quincy, I believe he does. Pero dahil tinanggihan ng mga Chase ang pag-iral ni Katrina, kahit alam niya, isa lang itong illegitimate daughter na hindi tatanggapin ng mga Chase. To put it bluntly, naglalako lang si Eugene. Kung may maibibigay na benepisyo si Katrina sa kanya, matagal na sana siyang nakipaghiwalay kay Samantha. May naisip si Quincy at sinabing, by the way, Mr. Goldman, Miss Vanderbilt is quite close to Mr. Chase's daughter, Barbara. Noong araw ng gem hunting event, maliban kay Miss Hill, nandoon din si Miss Chase. Walang sinabi si Nolan. Gayunpaman, naalala niya na sinabi ni Maisie na hindi niya gusto ang anumang utang sa sinuman at nakinuha ng Chase ang kaso ni Mr. Ludwig ng Passion Jewelry. May kaugnayan ba kay Barbara ang utang na binanggit ni Maisie? Wala siyang pakialam kung bakit naisama ni Barbara si Maisie sa mga Boucher. Kailangan niyang alamin hanggat maaari para walang gumamit kay Maisie. Nakumpleto ni Maisie ang eksaktong replika ng singsing na hiniling ni Katrina sa loob ng 4 na araw. Personal niyang dinala ang singsing sa Stanford Manor kasama si Seyday. Nakita ni Katrina na ang singsing sa kahon ay kamukhang kamukha ng nasa larawan, at napakaselan nito na walang makapagsabi kung peke ang antik na singsing na diamante. Na nagawa mo ito sa loob ng 4 na araw. Umupo si Maisie sa couch at ngumiti. Masaya ka ba niyan? Oo. Tinampot ni Katrina ang singsing at tumingin kay Maisie. I didn't expect so much talent. Nagawa mo ang replika na ito na kamukhang kamukha ng tunay. Nahihiyang ngumiti si Maisie. Ako ang may-ari at taga-disenyo ng Soul, kaya kailangan kong pasayahin ang aking mga customer. Nilingan ni Maisie si Seyday, na nakuha ang pahiwatig, sa kalumingon para tanungin ang kasambahay sa malapit. Pwede ko bang gamitin ang washroom, please? Masyadong natuwa si Katrina nang makita ang eksaktong replika, kaya hindi niya tinanggihan ang kahilingan ni Seyday na gamitin ang kanilang washroom. Samahan mo siya. Tumanggaw ang dalaga at sinabi kay Seyday, follow me, please. Nagsimulang magkwento si Maisie tungkol sa kung ano-ano sa sala para bigyan ng oras si Seyday. Matapos dalhin ng kasambahay si Seyday sa banyo, umalis ito. Nang lumabas si Seyday, tumingin siya sa paligid at wala siyang nakitang mga kamera. Nahanap niya ang kwarto ni Katrina, tahimik na sumilip, at nakita niya ang computer ni Katrina sa desk. Hinayaan ni Maisie si Katrina na subukan ang singsing. Mukha siyang malungkot saglit nang isuot niya ito, ngunit nawala ang ekspresyon. Ang ganda talaga ng singsing na ito. Hindi lang ako makaget over. Iba ang ibig niyang sabihin. Ang singsing ay malinaw na ang mismong mayroon si Eugene, at ito ay upang gawin siyang kompromiso. Tumunog ang telepono ni Katrina, at sumilip si Maisie para makita, si Eugene, ang nasa caller ID. Sinadya niyang itanong, asawa mo ba iyan? Agad na kinuha ni Katrina ang kanyang telepono at masayang sinagot, oo. Tumayo si Katrina at tumabi para sumagot sa pag-aakalang hindi kilala ni Maisie kung sino si Eugene. She said in a coquettish tone, Eugene, bakit ngayon mo lang ako tinawagan? Mukhang naiinip si Katrina matapos magsalita si Eugene. Kaano katagal ako maghihintay? Malamang na hindi siya nasisiyahan sa sagot ni Eugene kaya ibinaba niya ang tawag at tumayo doon na mukhang moody.
Tahimik na pinagmamasdan ni Maisie ang lahat at ibinaba ang kanyang mga mata hanggang sa bumalik si Seiday at umiling kay Maisie. Alam ni Maisie na malamang na pumasok si Seiday sa kanyang computer ngunit wala siyang nakitang anumang kaina-hinalang video. Kabanata 670. Hindi ba na-save ang video sa computer? Mabilis na pinatay ni Katrina ang tawag at inalala ang kanyang emosyon bago bumalik sa kanyang upuan at umupo. Talagang natutuwa ako na tutulungan mo ako, ngunit sa palagay ko ay may dahilan ka para pumunta. Nanginginig ang kamay ni Maisie na may hawak ng teacup, at hindi siya humigop. Tumingin siya kay Katrina. Anong ibig mong sabihin? Diretso ang tingin ni Katrina sa mga mata ni Maisie. Nakita ko ang balita ngayon na asawa ka ni Mr. Goldman. Kahit natapos mo na ang singsing, bakit kailangan mong pumunta ng personal? Kinuha niya ang teapot at nagsali ng isang tasa para sa sarili. I'm guessing may iba pa, right? Si Maisie, na sa una ay nag-aalala nang marinig ang kanyang sinabi. Bigla siyang ngumiti. Ako nga ang asawa ni Nolan, pero ako lang ang may-ari at taga-disenyo sa kumpanya. Personal kong inihahatid ang aking mga nilikha kahit na ito ay sa iba. Napatingin si Katrina sa kanya. Kilala mo ba kung sino ako noon? Hindi nagdalawang isip si Maisie. Alam kong kliyente kita. Hindi ko na kailangan malaman kung sino ka basta magbabayad ka, at masaya ako sa mga requirements mo. Ito ay isang normal na transaksyon. Pantay-pantay ang pakikitungo namin sa lahat ng aming mga kliyente, kahit sino pa sila. Tumigil si Katrina, pagkatapos ay napangiti. Masyado kang friendly. Palagi kong iniisip na ang mga asawa ng mayayamang lalaki ay mahirap lapitan dahil parang mas magaling sila sa iba. Bumaba ang tingin ni Maisie. Lagi naman akong ganito. Kung kailangan mong magpagawa ng ilang alahas sa hinaharap, maaari kang pumunta sa akin. Mas magiging masaya ako. Makalipas ang ilang minuto, umalis na sina Maisie at Seiday sa Stanford Manor. Pagsakay nila sa kotse, tumingin si Maisie sa Manor. Walang anuman sa computer. Umiling si Seiday. Wala. Agad namang naghinala si Maisie. Kung wala sa computer ang video, nasa phone ba niya ito? Si Katrina ay nabigla tungkol sa isang bagay batay sa kanyang sinabi. Naisip ba niya na pumunta ako sa ngalan ng Boucher? Nalaman ni Katrina ang tungkol sa relasyon nila ni Nolan sa pamamagitan ng balita, kaya malamang na alam niya ang tungkol kay Nolan at Helios. Dahil dito, malamang naisip ni Katrina na may motive, si Maisie para pumunta ng personal. Pagbalik nila sa opisina, sinabi sa kanila ng receptionist na naghihintay si Miss Chase sa waiting room. Mahuhulaan niya kung sinong Miss Chase ito. Pumasok si Maisie sa waiting room at nakita si Barbara na naghihintay sa sopa. Pumunta ka ba kay Katrina? Oo, pumunta siya para mag-order ng singsing. Naglakad si Maisie papunta sa upuan sa tapat niya. Ang video ay wala sa kanyang computer. Napangiti si Barbara. Sabi ko na nga ba, hindi niya ito ilalagay sa kanyang computer. Tiyak na magtatago siya ng isang video na maaaring magamit upang i-blackmail ang Chase sa kanyang tabi. Napatingin si Maisie sa kanya. Dahil nasa phone niya iyon, hindi niya hahayaang hawakan ito ng sinuman. At naka-fingerprint lock niya. Napansin ni Maisie na ginamit ni Katrina ang kanyang fingerprint para i-unlock ang telepono nang tumawag si Eugene. Kahit na nakuha nila ang kanyang telepono, kailangan pa rin nila ang kanyang fingerprint, maliban kung maaari nilang i-hack ang kanyang telepono. May naisip si Maisie. Dahan-daang sinabi ni Barbara, sinisikap ni Eugene na alamin kung sino ang naglantad sa relasyon nila ni Katrina. Tinakpan ko ang nakareserba kong upuan sa panahon ng gem hunting event, kaya hindi niya ito may ugnay sa akin, ngunit alam ni Mrs. Boucher na naroon si Riley. Maliban kay Christina, kahit si Helios at ang mga Lucas ay alam din.